Bibles, 1 Peter chapter 5, verse 10. 1 Peter chapter 5, verse 10. 1 Peter chapter 5, verse 10. But the God of all grace, who hath called you unto his eternal glory by Christ Jesus, after that you have suffered a while, make you perfect, establish, strengthen, settle you. Tayo po ay manalangin. Lord, salamat po sa araw na ito. Pinagkaloob niyo muli sa bawat isa upang kami po ay makapanambahan, makapag-aral niyo salita. Thank you for your provision for this week. At ikaw, Panginoon, ay nagdulot pa rin sa amin ng biyaya upang dalhin mo kami rito sa bahay-sambahan. Sa kabila ng pandemya ay makakapagpuri, makakapag-aral pa rin ng iyong mensahe. Kaya, Panginoon, anuman po mga kasalanan, karumihan, sa aming puso at isipan ay patawarin mo din. Mga kakulangan na hindi namin nagampanan ay patawarin mo rin po. Kayo po ang magbigay sa amin ng muling karapatang harapin kayo at muli nyo kaming turuan, pagalitan, paalalahanan tungkol po sa inyong mga kalooban na namin nakakaligtaan at sa inyo pong salita na dapat naming tanda. So, Panginoon, ay siya pong manguna sa gawain ito. Kami pong lahat ay matutumula sa inyo. At kung may papunta pa lamang, ingatan nyo po. Akin din po dalangin ang gawain sa bulihan mamaya. Bigyan nyo po ng victor. Ay po, salamat in Jesus' name. Amen. Okay. So, kakauna. Alam nyo, itong 1 Peter ay isa sa mga aklat na nagbibigay encouragement. Malakas magbigay ng encouragement. Lahat naman ng book malakas magbigay ng encouragement. But 1 Peter emphasizes on encouraging the church. Okay? Yung mga mananampalataya ay binibigyan ng encouragement at instruction ng sabay. No? At dito sa chapter 5, verse 11, nag-focus siya sa pagbibigay encouragement at instruction doon sa mga nasa loob na aktibo. Okay? So, kasama naman yung mga hindi aktibo. Pero, yung mga aktibo, binibigyan po sila ng encouragement at instruction by using the experiences of Peter himself, of the past members, and the past churches. So, kumbaga, naranasan namin, sinasalaysay ko sa inyo para kayo rin, pag nangyari sa inyo, ay makaya nyo. Kasi, may mga dumadaan sa buhay natin, pero ito naman mga dumadaan na to sa buhay natin ay bearable. Ibig sabihin ng bearable ay kaya naman. Okay? At dito sa verse 10 na binasa natin, ang sabi diyan, but the God of all grace, who had called you unto his eternal glory by Christ Jesus. So sa pansinin mo, sa gawain ng Panginoon, ang tumatawag ang Diyos. Kasi but the God. Pero yung God na tumawag ay puno ng lahat ng biyaya. Kasi but the God of all grace. O, simpleng words lang yan, pero ang dami nang ine-explain. Sapagkat ang Diyos ng lahat ng biyaya, na siyang tumawag sa walang hanggang kaluwalhatian sa pamamagitan nino ni Jesucristo. So kung ikaw at ako ay napunta sa church na ito, yan ay dahil tinawag ka ng Panginoon sa pamamagitan ng kanyang tagapagligtas na ipinadala, walang iba kundi ang Panginoong Jesus. Pero, matapos kanyang tawagin, matapos kanyang iligtas, ano yung susunod? Sabi diyan, that after that ye have suffered a while, make you perfect, establish, strengthen, and settle you. Na pagkatapos na kayo'y magdusa. So, given the fact, may pagdurusa. At kung may pagdurusa, ang sabi rito, hindi naman habang panahon. Kasi ang sabi, suffered a while. Lagi natin ginagamit yung heaven and earth shall pass away, di ba? Sa mga bagay na material, nakikita natin. Pero kasama doon ang suffering. Any negative thing in this world, kasama doon. Sa earth will pass away. And the heaven which we expect, ay wala pong ganun. Kaya nga, the blessed life is on Christian life Naalala niyo yung preaching ngayon dati. The blessed life of a Christian life. Bakit? Kasi, ikaw, magdurusa ka rito tulad ng mga unbeliever, pero hindi tulad nila, hindi pagdurusa ang iyong kahihinatnan.
Okay? And that is one thing we should be thankful and grateful sa buhay po natin as Christians because the Lord promises us na wala na pong pagdurusa. Pero dito, habang nandito, meron. At yun po ay isang bagay na malatandaan natin na yes, magdurusa ka, yes, pagdaraanan mo yung hirap, yes, mararanasan mo lahat ng sakit, pighati, at mga kabigatan ng kalooban, but that is temporal. Maging matalino ka. Hindi naman habang panahon ganyan na sitwasyon. Okay? So, this morning, pag-usapan natin yung mensahe. Kasi dati nung isang camp, may mensahe na naalala din itong mga campers, kung maalala nila, defeating discouragement. Kung naalala nyo pa. Yung defeating discouragement na mensahe sa camp. Okay? So, kung di nyo naalala yun, itong mensahe na to, hindi naman tungkol sa discouragement. Kasi, ang discouragement, pag naalala nyo, kung inyong pag-aaralan mabuti, yung discouragement, may sanhi yan. May pinagmumulan yan. Bago maging discouragement, ano muna? Disappointment. Bago ka nadi-discourage, nadidismaya ka muna. At sa pagkadismaya, yan po yung nagiging rason, yan yung nagiging dahilan. Kaya, kasi pagka sinabing dismayado ka, ang nawawala, pag nadismaya ka, nawawalan ka ng gana. Pag sa discouragement naman, ang nawawala sa'yo, yung rason or motivation. Okay? Kasi pwede naman ginagawa mo yung bagay kahit wala ka ng gana eh. Pero pag ginagawa mo yung bagay, hindi mo na ginawa yung bagay, nanawa ka na dun sa bagay, pinagsawaan mo na yung bagay, kaya daling itapon. Kasi, hindi ka lang dismayado, discourage ka na. Wala ka ng motibo para ipagpatuloy. O, Esang, napapapiti ka na naman yata. Okay? No, tinan nyo sa dictionary. Tinignan ko sa dictionary. Yung ibig sabihin ng disappoint is to fail to meet a hope or expectation. To fail to meet a hope or expectation. Kunyari, na-disappoint ako. Na-disappoint ako kasi sabi, pupunta, ipapakilala yung jowa. Isang buwan na, wala. Hindi, disappoint ka. Yun yung disappointment. Ngayon, pag discouraged, ito naman na yan. Dati nga nangako yan, pupunta kasama yung jowa, hindi naman niya ginawa. Ba't ko pa kakausapin niya? Ayoko na. Yun ang discouragement. So, bago na pupunta sa discouragement, disappointment muna. At ito po yung laging sanhi, yung laging umpisa ng bawat pagtalikod. Kasi paano mo papatay ng halamang patuloy sa pagtubo? Tabasan mo ng dahon. Di ba hindi? Tutubo at tutubo eh. O, alam ni Sister Ding yan. May mga halaman na kahit tabasan mo ng dahon, tubo pa rin yan. Kung binunot mo yung ugat, iniwan mo yung dahon. Kung may iwan yung dahon. So, yun po yung ating gagawin sa disappointment. Para hindi ka ma-discourage, yung disappointment ang ating itakal ng issue. So, this morning, if we understand the message noon na defeating discouragement, the first thing we need to do is to defeat disappointment. At yan yung pag-uusapan natin ngayong umagang ito, defeating disappointment. Defeating disappointment. Alam nyo, yung disappointment or nagiging dahilan para ma-frustrate ka. Pag sinabi naman frustrate, to induce feelings of discouragement. Kita nyo? So sa aking research, nakita ko doon na pagka ikaw ay na-discourage, na-disappoint ka muna. Diyan nag-uumpisa yan. Dati ganado ka mag-aaral. Yan, ganado mo. Pasok ako kasi may crush ka eh. Pasok ako eh. Pero nung nakita mong may kakbay, ay, wala na ako ng gana dyan. Ayoko na pumasok. Na-discourage ka na. Wala na yung dahilan mo para pumasok eh. Kasi na-dismaya ka muna. Kasi nga may nakita ka. Okay? Discouragement usually starts when something or someone disappoints us.
Bago ka manawa sa isang bagay, sa isang tao, nadismaya ka muna. Pero meron talaga ring matatatag na kahit nadismaya na, na-discourage na, tuloy ang laban. Saludo ko sa mga ganong tao. Kung sila'y nabubuhay. And frankly, prangkahan na to, naaapektuhan tayo pag tayo ay dismayado. Yes, mamaya sahod. May 2.5 na naman ako malinis. Tapos pagtingin mo, puro kaltas. 1.8, SS, Pag-ibig, PhilHealth, tax, pondo. Yung, nagplano ka na sa 2.5 mo eh. Pero pag tanggap mo 1.8, basta alala mo, may utang ka pa sa kantin. Anong nangyayari? Uuwi ka dismayado. Parang, ayun, ayoko na nga magtrabaho eh, kasi pera, dumadaan lang eh. Discouragement. Okay? Nagkakasundo ba tayo? Nagsisimula sa disappointment at discouragement, at ang discouragement na uuwian sa doubt. Doubt. Dududa ka na ngayon. Ano ba talaga? May point ba itong ginagawa ko? Parang hindi naman yata totoong may Diyos eh. Kasi ba't ganito? Alam nyo, pag dismaya ka sa isang bagay, lalo na sa gawain ng Panginoon, hindi ka natatantanan ni Satan. He will maximize the disappointment. Yun yung maliit niyang simula. Yun yung maliit niyang umpisa. Kumbaga sa anay, yun yung maliit niyang uka para ubusin yung iyong Kristyanismo. Okay? And when it goes with discouragement, yung pag naging discouragement yan, it changes our view. Ano mga binabago nito? It changes our view and relationship with God. At ano pa? Ano bang ginagawa nito sa atin? Pati mindset mo nagbabago eh. Pare-pareho naman kayong lahat eh. Isa lang yung may problema sa'yo, lahat na dinamay mo. Yung boss natin, alam mo, walang kwenta yan. Bakit masabing walang kwenta boss natin? Tignan mo kung magpasahod. Kulang na, delayed pa. Ikaw yung may problemang ganon, pero nagde-discourage ka ng iba. Kasi, gusto mo na may kakampi ka, na may umayon sa'yo, na may pumanig sa'yo. Kumbaga, yung disappointment mo, nauwi na sa discouragement mo, nagkaroon ka na ng doubt, at gusto mo pa ngayon, di pa rin, damay. Kaya, ano dapat natin gawin? Paano natin haharapin itong disappointment? Diyan nag-uumpisa eh. Para hindi ka ma-disappoint. Alam nyo, pag ikaw naman yung taong napaka-madaling ma-disappoint sa lahat ng bagay, ay hindi ka rin magiging maligaya ang iyong buhay. Ano ba naman to? Ang init naman dito sa church na to. Parang gusto ko maghanap ng aircon na church. Naghanap ng aircon na church. At nung aircon na yung church, ang sabi naman niya, aircon nga, sobrang ginaw naman. Wala bang church na tama lang yung temperature? Naghanap. Doon sa tama lang yung lamig na church. Ito talaga. Okay naman sana yung temperature. Ang problema, parang minsan gusto ko rin yung medyo mainit na medyo malamig. Alam niyo, kung ako ang pastor, tapos ganun yung membro ko, bibili ako ng mahabang tubo. Yan, mga kapatid. Nadidismaya po tayo kasi may mga expectation tayo na hindi nangyayari ay naaakot. Kaya nga may isang kasabihan, sabi, less expectations, less mistakes. Pero sa Diyos, alam nyo, hindi aplikado yan. Because when you expect something from God, He will never disappoint. Ang tanong, nag-expect ba kayo talaga sa Panginoon? Did you expect God will do something great in your life? Or baka feeling mo, ikaw na ang magdadala ng greatness sa buhay mo. Disappointment ka nga naman talaga mapupunta niya. So this morning,
defeating disappointments. We have 3 things to consider and to tackle. At nawa, maging blessing po ito sa bawat isa. Okay? Baka ito na rin yung i-preach ko sa agap namin sa Wednesday. Para ma-encourage yung mga pastor. Okay? Number 1, defeating disappointment is number 1, understand our situation. Understand our situation. Alam nyo, sabi doon sa verse na binasa natin, but the God of all grace, who hath called you as unto His eternal glory by Christ Jesus. Sapagkat ang biyaya ng lahat ay sa Diyos, na siyang tumawag sa atin sa walang hanggang kaluwalhatian ni Jesucristo. Anong pinapakita niya sa atin? Doon pa lang alam mo na yung sitwasyon mo eh. You are called, not because you are good. You are called, but because God has His grace. Ito nga, sabihin ko ito sa mga pastor. Alam niyo mga pastor, hindi nyo deserve ang bagong sasakyan. Hindi nyo deserve ang malaking bahay. Hindi nyo deserve ang maraming love gift. Ang deserve nyo, impyerno. Wala tayong ibang deserve kundi yun. Kaya huwag tayong mag-expect sa Panginoon na ibibigay niya sa atin lahat ng... Bigyan natin siya ng rason para pagpalain tayo. Pero huwag tayong magde-demand. Kasi pag nag-demand ka sa Panginoon na i-bless ka, pag hindi nangyari, madidisappoint ka eh. Dapat dun tayo sa attitude na pag-iintay lang ako kung may biyaya ang Diyos. Ay, maraming salamat po. Kung walang biyaya, walang magbabago sa pagtingin ko sa Diyos. Yun ang dahilan kaya tayo nadidismaya. Nadidismaya tayo kasi yung sitwasyon natin hindi natin naaalala. Tayo po ay makasalanan. Tayo po ay dapat sa impyerno. Tayo po ay mga maruruming basahan. But because of God's grace, kaya lang tayo ganito ngayon. Minsan, ang dahilan kaya nadidisappoint ang isang tao, sarili niya. Because he expects too much. Alam nyo, hindi lahat ng panahon, things will go your way. Sometimes, pastor, lahat ng panahon, things are not going my way. Disappointed na talaga ako eh. Well, if things doesn't go your way until today, wala kang ibang dapat gawin kundi maghintay. Kasi hindi araw-araw, kumbaga, Pasko. Pero, hindi rin naman araw-araw tagtuyot. Hindi rin naman araw-araw tag-ulan. Hindi rin naman araw-araw wala. Maaring wala ka na ng mga habang panahon. Pero darating ang iyong pagkakataon. Kaya nga po mga kapatid, tingnan nyo si David. Si David, alam niya yung lagay niya tapos siya magkasala. Ang sabi niya sa Psalms 139 verse 23 to 24, search me, O God, and know my heart. Try me and know my thoughts. And see if there be any wicked way in me, and lead me to the life everlasting. Si David, alam niya yung sitwasyon Okay sila ni Lord, pero nagkamali siya, nagkasala siya, bubagsak siya. Anong attitude? Ma-disappoint? Anong naging attitude ng tao? Lord, suriin mo ko. Alamin mo yung puso ko. Hindi alam ng Diyos. Alamin para malaman ni David kung nasaan na siya. Try me and know my thoughts. Subukin mo ako, Panginoon, at ipaalam mo sa akin kung ano ang tamang kaisipan ko. At tignan mo kung meron mang napakasama sa aking daan at pangunahan mo ko sa buhay na walang hanggan. So, anong attitude ni David? David knew he did wrong. Alam ni David na mali siya. May mali siya, may kasalanan siya. At minsan, may mga bagay na maling ginagawa po natin na hindi lang naman Diyos ang nadidisappoint natin. Minsan, maski naman ikaw, disappointed ka na sa sarili mo Kasi lagi, sa parehong pagkakamali ka na dadapa.
Minsan nakaka-disappoint na rin talaga no? Yung sarili mo. Kung pwede lang ito, gamitin mo sa mukha mo, pero wag ngayon, hindi kong gagamitin. Masakit talaga to. Kung pwede lang ito, kausap mo yung sarili mo. Ikaw talaga bobo ka. Ikaw talaga tatanga-tanga ka. Oh. Di ba minsan ang sarap pagalitan ng sarili mo? Amen. Nakaka-disappoint ka eh. Minsan, mapasabi ko, ba't ko ba ginawa yun? Ba't ko ba ginawa yun? Kaya para hindi ka masyado ma-disappoint, intindihin mo yung sitwasyon mo. Tandaan mo kung nasang kalulugar. Huwag kang lumugar na para bang puro kasalanan ka na, puro blessing pa gusto mo. Abay, nagkakamali ka yata. Kung puro kasalanan ka, huwag kang mag-expect ng blessing. Itama yung buhay. Diba? Sabi ka nung kanta ni Pastor Vic, bakit di mo suriin ang sarili mo? Baka ika'y nagkulang o napalayo. Muling ibalik ang buhay kay Hesu Kristo. Ano sunod? Tagumpay ay makakamit sa buhay na ito. Kasi walang tagumpay sa kasalanan. Walang successful sa kadiliman. Oh. Walang pagpapala sa taong puro ngawa. Understand your situation. Ba't kaya walang blessing si Lord sa akin? Eh, hindi ka naman tapat? Nagtaka ka pa? Batukan kaya kita? Oh, naghahanap ng blessing pero ayaw umayos. Understand your situation, brother, sister. Maybe your situation in the sight of God is not good. That is why blessing is black. Nandiyan pa ba kayo? May kausap pa ba ako? David, that time na nagkasala siya, David felt a tremendous disappointment to himself. Ang bait-bait ng Panginoon sa akin, tapos ginawa ko pa yung kay Uriah. Pinapatay ko si Uriah para madali ko si Bathsheba. Ay, imagine yung bigat na nararamdaman ni David sa sarili niya noong time na yun. Pero maganda kay David, he never stayed that way. Ha? He knows that staying in his situation is not the solution. Pag disappointed ka sa sarili mo, huwag kang magstay dyan sa ganyang sitwasyon dahil hindi yan ang solusyon. Yan ang solusyon, Pastor. David understand and he finds a solution and he find it none other than the Lord. Kay Lord niya natagpuan. Kaya napasabi siya dito, search me, O God, and know my heart. Kasi pag pinilit mong ilusot ang sarili mo sa gusot na ginawa mo, gusot pa lalo ang aabutin mo. But kung alam mo nagkamali, nagkagusot-gusot ang iyong sitwasyon, nagkagusot-gusot ang iyong relasyon, anong dapat mong gawin? Lord, alam ko kakapalan ng mukha na ikaw ang aayos ng ginawa kong gusot, pero hindi naman po ako humihingi ng lusot. Mga kapatid, may mga sitwasyon na dahil sa kagagawan mo, nagkagulo. Eh sabi ng Panginoon, malinaw, call unto me, and I will answer thee and show thee things which thou knowest not. Kaya kung may gusot, anong dapat? Lumusot? No. Alam ko sa gusot ang ginagawa, pinaplansya. Pero sa pagpaplansya, pagtutuwid, mainit. Mahapdi, masakit. Kaya kung ikaw ay nasa ganitong sitwasyon, mga kapatid, ha? Just like David, we must know to whom will take the solution in our situation. Diba? And our thoughts is the first line of attack, so it must be put as the first line of defense. Kasi pagka may gusot, saan ang unang atake niyan? Dito naman yan eh. Ba't kaya nangyari ito? Lilid naman ako. Maayos naman ako umaatin. Nagsisimba naman ako.
Pero bakit ganun? Inaatake ka na eh. Oh, pwede ba yon? Kayo ba nakakita? Sa boxing, dito sinusuntok, dito sumasangga. Alam ko sa boxing, kung saan ka sinusuntok, doon ka sasalag. Tama? At si Satanas, ang unang atake sa bawat discouragement ay disappointment at dito po yan nagsisimula. Kung alam mo dito ka tinitira, sasalag ka dito? Magayan, sigurado. Siyempre, pag inaatake ka ni Satanas, tingnan mo to, sabi ko kanina, dahan-dahan lang ako magpipreach, pero parang mas patindi pa yung intensity ko ngayon. Magapangipin ko niyan. Pero parang nawala eh. Oh. Kung inaatake ka rito, siyempre dito ka sasangga. Para hindi yan matamaan ng gusto. Kasi pag ginaya mo tamaan niya ng gusto, mamamagayan. Mapupuruhan ka dyan. Eh marami sa atin, dito tinatamaan, dito naghasangga eh. Oh, ha? Kita nyo, ha? Sa puso tinitira, pero pinipikit na lang yung mata. Oh. Oh. Eh kung matinong tao ka eh, ganun ba gagawin mo? Dito ako tinitira eh, dito ako sasangga. Minsan kasi hindi ka na tinatamaan dito. Sige pa, oh. Dito ka nagpapatama mismo eh, mga kapatid. Alam nyo, tulad yung sinabi ni David, ang kailangan mong gawin, Lord, search me. Saan ba ako nagkamali? Ano ba yung kulang? Saan ako nadapa? At kung alam ko doon ka na nadapa, sino ba naman tanga na nadapa na doon dati, nadapa ulit doon? O pasok ka ng opisina, school, alam mo may lubak sa point na yon. Nadapa na ako dyan dati, alam mo. Gusto mo isa pa ito, oh. Walang ganon. Kung ikaw yung may matinong kaisipan, pag sa kinadapaan mo dati, hindi ka nadadaan doon. Mga kapatid, ha? Friends, read your situation and assess it carefully. Because wrong situation need right solutions. Okay? And only by God's grace, we can make the wrong things right. So, para hindi ka masyadong disappointed, intindihin mo muna kung nasaan ka. Intindihin mo muna yung sitwasyon mo. Intindihin mo muna kung sino ang tamang lapitan. Minsan, ang hilig-hilig mo pag may problema ka, Facebook ako, makakahanap ako. Puro hugot lang makikita mo dyan. Ito yung post na to, tapol to. Kala niya talaga, share ko to. Tapos magta-type pa yun, ay na-share. Sa buhay natin, hindi dapat ganun eh. Don't Facebook when your heart hurts. Face the book so your heart heals. Huwag nating idaan sa kung ano-ano. Nagsimula sa patigim-tigim. Hindi yan ang solusyon eh. Kaya nadidisappoint yung buhay mo eh. Puro kakagunggungan eh. Hanapin mo ang salita ng Diyos. Sa heartbreak, sa kahit anong tagumpay, sa kahit anong moment ng buhay, always seek Him first. Amen. Halatang-halata. May pinapaboran niyang boss natin. Ayop talaga. Eh di lalo kang na ano. Eh kung Kristiyano paiirali mo, may pinapaboran niyang boss namin. Pero iba naman tong boss ko eh. Eh di na-encourage ka pa. Kaya intindihin po natin ang sitwasyon. Ang daling tapusin ang disappointment. Basta yung sitwasyon mo, intindihin mong mabuti. Number 2. Sana ba ako? O, kayo po dyan, mga live audience. Nakikinig ba kayo? Number 2. Defeating disappointment number 2 is unfocus on your losses. Unfocus on your losses. Na wag mong bigyang atensyon yung mga nawala sa'yo.
Bakit po? Kasi sabi, after that you have suffered a while. Sabi nung teksto natin. Diba? Na matapos kayong magdusang panandalian. Diba? Pag nag-focus ka lang doon after that you suffered, tanggalin mo yung a while. Iba na yun. Kasi suffered na eh. Walang a while, ibig sabihin suffered lang. Pero nung nag-focus ka doon sa word na a while, magsasuffer ako, pero sandali lang. Iba na lalo yung kahulugan. Diba? Ang sabi ng Proverbs 13:12, hope deferred maketh the heart sick. But when the desire cometh, it is a tree of life. Ano ibig sabihin ng verse na yan? Nang pag-asa ay pag nawala ay nagpapasakit sa puso. Ngunit kung ang pagdanais ay dumating, yan ay isang puno ng buhay. Lalim ng talinhaga pero ang daling makuha eh. Diba? Parang si Solomon. Si Solomon, nasa kanyang lahat yaman, talino, kapugian, chicks. Nasa kanyang lahat. But the problem is, siya rin mismo yung nagsabi na walang kwenta lahat to. Imagine, yung taong nasa kanya na lahat, nasabi pa yon. Pero ikaw, wala ka pa nga. Imagine that, si Solomon, nasa kanya na po lahat. Pero siya, ang tingin niya pa, walang kwenta. How much more tayo? Na wala pa nga ng kahit anong meron siya. Oh, pareho lang kami sa isang bagay. Hindi ka pugian. Nililinaw ka na. Na naglilingkod kami pareho sa Diyos. Pero ang kaiba niya, siya, ang ganda nung hiningi niya. Ano? Talino. Siyempre, pag matalino ka, magagawa mo posible lahat ng halos bagay. Pero siya mismo nagsabi, vanity, oh vanities, all is vanity. Bakit kaya? Kasi hindi niya nakuha yung babaeng pinapangarap niya. Yeah. He had them all, but he never get his ideal girl. Haha. Imagine niyo kung gaano katinding disappointment ang nararamdaman ni Solomon. Kung gusto niyong malaman yung buong kwento, basahin niyo yung buong book of Song of Solomon. Imagine, dami naging chicks, walang nakuha. Hindi niya nakuha yung talagang pinaka niya. Yung one true love niya, hindi niya nakuha. Oh. But maganda lang kay Solomon, he never stayed defeated. Diba? Instead of thinking how he was defeated and how he was overtaken, okay, sige. Binigyan nga ako ng wisdom, binigyan nga ako ng yaman, binigyan nga ako ng kapugian, binigyan nga ako ng maraming chicks. Pero yung nag-iisang gusto ko, hindi ko nakuha. Oh. Ang ginawa niya, pinokos niya yung sarili niya, hindi doon sa wala. Doon na lang sa nandyan. Yan yung isang problema natin. Ang focus natin kung ano yung wala. Minsan nga, pag bumibili tayo, hanap natin yung wala. Ay, wala ba kayo nung, napunta sa hardware, ay, wala ba kayo ng ano dito, yung body spray? Meron po ba kayong, ano dyan, yung pong powder na pampaputi po? Anong gusto niyo po, ma'am? Yung medyo paputi lang, yung maputing-maputi, yung medyo kayo manggilang, yung puputi kayo after a day, pero bukas, maitim na uli kayo. Ano po gusto niyo dyan? Ay, wala ba kayo nung puputi ka na habang panahon? Ma'am, tindahan lang po kami ng cream, hindi po kami nagmimilagro dito. Alam nyo, ikaw at ako, madalas disappointment tayo pag focus tayo sa bagay na wala naman sa atin. Pero pagka nag-focus ka naman sa bagay na hawak mo na wala yung iba, ando naman yung tinatawag na superiority complex. Para ba, panis kayo sa helmet ko. Natataas yung salamin nito sa loob. Natataas yung salamin nito sa harap. Natataas din yung babahan nitong gano'n. Nantalang kayo, helmet yung pambay.
Ang danger naman doon, nag-aakit ng yabang sa'yo pag may superiority ka. Pag may inferiority ka naman, nag-aakit naman ng disappointment dyan sa'yo. Diba? Kaya nga si Pablo, ang ganda eh. I know both how to be abased and how to be abound. Sapagkat alam ko kung paano mawalan, alam ko rin kung ano yung paano magkaroon. Everywhere in all things. Kaya nga, para hindi kayo disappointed, tanggalin nyo yung focus nyo sa mga bagay na wala sa inyo. Minsan isa pa, yung focus natin nandun sa mga bagay na ginawa sa atin. Hello? Isa lang yung may problema sa'yo, lahat na dinamay mo. Alam mo, yung mga babae yan, pare-pareho naman yan. Pare-regaluhan mo, pakakainit mo. Pag di ka na kailangan, tatapong ka. Nakwenta yung mga yan. Samantalang isa lang naman yun ang busted sa kanya. Dinamay na lahat. O, damay-damay niya. Galit pa sa mundo yan. Isa lang may atraso dyan, lahat na, galit na yan. Kaya nga pag iniisip nyo rin, nakapokus tayo sa ginawa sa atin, hindi mo ba nakikita yung dinulot mo naman sa iba? Hello? Hurt na hurt kayo. May mga hidden hurt feelings tayo. Nag-break. Ito sa ating ginawa sa atin. Iniwan tayo. Walang kwentang member. Eh, yung dinulot mo, paano? Paano sakit na dinulot mo? Yung pang-iiwan na ginawa mo? Yung pang babaliwala na naidulot mo rin? Paano? Ano yon? Excuse? Pwede kang ma-hurt pero yung mga hinurt mo, hindi pwede? May magising naman po tayo. Unfocus on your losses and focus on your gains. Ang taong let me rephrase it. Ang Kristiyanong palaging nakatingin sa biyaya ay hindi ngangawa. Pagkat ang taong laging nakatingin sa biyaya ay laging may dahilan para sumaya. Tingnan mo kung gaano ka pinagpala sa buhay mong yan. Instead of focusing on your losses, focus on your blessings. Aba, hindi lahat ng tulad mo ganyan. Lord, kahit ganito, na iniwan niya ako. Pero salamat pa rin dahil kakaibang kapugian yung dinulot sa akin. Manalo matalo pogi ako. O, tatawa-tawa kayo. Pero sino bang una mag-encourage sa'yo? Amen. Pangit ka na nga sa paningin ng iba, pangit ka pa sa paningin mo. Kawawa ka naman. Para mo na rin sinabi na pangit ang gawa mo, Diyos. Oh. Tama bang attitude yan? Hindi naman kasi, Pastor, yung ilong ko, baligtad. Yung ngipin ko, yung noo ko parang naiya. Mga kapatid, tandaan nyo, if everything on earth is temporal, problems and losses are included. Maski nga feelings mo temporal yan Kasi sa langit, bawal lang mag-asawa dun Dito, bawal lang magkangka sa mag-asawa, pero sa langit, bawal lang mag-asawa. Wala nang couple dun. Kaya temporal lang din yan. Yun, nararamdaman mo, temporal lang din yan. Pinakamatindi, nararamdaman mo, pero sa unbeliever. Sobrang tanga yan. Tanga-tanga ka pag ganyan ka. Bakit? Alam mo na nga salita ng Diyos, malinaw Kinakaila mo pa. Kaya sobrang tanga pag ikaw ay nagmahal ng unbeliever. Na-attract sa unbeliever, na-inlove sa unbeliever, believer, na-inlove, na-attract sa unbeliever. Sobrang tanga. Because the first standard of any Christian is also Christianity. Yun ang standard. Hindi. Hanap ka ng Kristiyano, tapos lulukuhin ka rin lang. Ayan! May nanloko sa'yo minsan, dinamay mo lahat.
Isa lang yung nanloko sa'yo, dinamay mo na ang kabuuan. Eh, sino bang tangang pumili doon? Hello? At the first place, sino bang pumili doon? Ikaw, di ba? Oh, sino dapat sisihin? Eh, kung nung una, antemano, nag-pray ka sa kalooban ng Diyos, sa pamimili pa lang, dun pa lang, pray ka na dapat eh. Ikaw ba, princess, nagpe-pray ka sa pamimili? Ha? Ano bang first criteria mo? Kristyano ba dapat? Baka may pogi lang na lumapit sa'yo. Ano? Ikaw ba, Eileen? Ano bang first standard mo? Dapat believer agad, ha? Baka may lumapit sa'yo sa kumpanya. Naku, Hindi lumapit. Paalisin natin. Sometimes we don't get what we expect. But not all the time you will get what you expect. Ganun po yung buhay. Hindi palagi. Ayaw natin ng ganun, samantalang Chowking, Jollibee, lagi tayong pinapa-expect. Hindi naman natin nakukuha yung expectation natin. Sa commercial, ang dami ng siomay ng Chowfan, di ba? Pag kinain mo sa tunay, halos hindi ka matinga eh. Kita mo yung commercial ng burger steak ng Jollibee, tumutulo, parang ang laki-laki ng patty. Pag kinain mo, malaki pa yung CDO eh. Pero sila, kahit ganun ginagawa sa atin, patuloy natin tinatangkilik. Mga kapatid, let's just recalibrate ourselves. And focus on your losses and focus on Christ and His kingdom. Amen. Still through Hebrews 12 verse 22, looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith. Ito, real talk ha, para doon sa dalawang tao rito. Walang damayan ng gawain. Pananagutan nyo sa Diyos sa mga sarili nyo, sa Kanyang harapan. Walang damayan ng gawain. Kaya ako, payo ko sa inyong dalawa, ayusin nyo yan. Kung di man maayos ang relasyon nyo, kahit yung magkapatiran nyo, ayusin nyo. Bilang pastor nyo, sinasabi ko yan dito. Bakit? Kasi naaapektuhan ng gawain eh. Hindi nyo dapat hayaang maapektuhan ng mga damdamin nyo ang gawain ng Diyos. Dahil kung ganyang ding mindset ang gagawin ko, sa tuwing may problema ako sa inyo, dadamay ko talaga kayo. Pero hindi ganun eh. Ang tungkulin ay tungkulin. Tama? Nandiyan ba? Ang gawain ay gawain. Ano man ang mangyari, hindi man kayo magkatuluyan, ang gawain ay gawain. Ipanata nyo yan sa mga sarili nyo. Mga kapatid, I have all the reason para hindi mag-church today. Medyo nilalagnat nga ako nung isang natatakot na nga ako. Kala ko, sabi ko, pag nagtuloy-tuloy itong nagdata, tapos may ubo-ubo ko. Sabi ko, naku, panay kasi daan ko sa De Castro. Patay ako. Kaya nga, iiwas tayo dyan eh. Huwag kayong kakapit sa mga tricycle. Nagta-tricycle kayo. Lagi kayong maglagay ng face mask at kung maaari, may sunglass kayo or may kayo para yung mata nyo hindi pasukin ng COVID yan. Yun yung reason kaya bumili ako ng full face helmet eh. Kasi kakabiyahe ko, dapat sarado mukha ko eh. Saka parang hindi naman ako nakakahiya yung helmet ko hanggang ngayon. Yung libre sa motor ng ibang tao. Representation din yan. Kaya nag-invest ako ng magandang helmet. Saka para pag na-aksidente ako, hospital muna. Hindi patay agad. Kaya si Shaira, pabibilihin ko na yan ng helmet eh. Hindi pwede yung mga half face. Pag na-disgrasya ka dyan, una mo ka, kunyari, sumemblang ka, una mo ka. Tama pa rin tong dito eh. Sayang yung ganda mo, mawawala yan. Patay agad. Pwede nga sana kung patay agad, tapos hindi ka magkukos ng gastos. Di ba? Kaya,
Pag namatay ako sa aksidente sa motor, yan nyo lang ako sa kalye. Hindi naman pwedeng ganun. Diba? Okay, back on preaching. Mga kapatid, huwag kang bilang ng bilang na nawala sa'yo. Siguro maganda bilangin mo rin kung yung ano yung nawala sa iba nang dahil sa'yo. Pero huwag na tayo magbilangan ng kung ano yung nawala. Ang bilangin mo kung ano yung meron. Ang bilangin mo kung ano yung ibibigay. Kung ano yung babagsak pa. Kasi pag binilang mo wala, sayang oras mo, nagbibilang ka ng wala. Magbilang ka ng meron. Pero tandaan nyo, sa kahit anong relasyon, walang bilangan. Walang bilangan. Sa kahit anong relasyon, walang bilangan. Palaging bigayan at tanggapan. Pero sa relasyon sa Panginoon, alam na natin, lagi tayong tanggap. Wala naman tayong may bibigay eh. Maski nga si King David, alam niyo yun, what shall I render to the Lord for all his benefits toward me? Siya mismo, alam niya, wala siyang may bibigay. Pero marami siyang tinatanggap. Mga kapatid, para di ka ma-disappoint, lagi mo ilagay sa sarili mo, marami kang tinatanggap. Idilat mo lang yung mga mata. And lastly, defeating disappointment number 3 is the undeniable restoration of the Lord. The undeniable restoration from the Lord. Ano sabi ni last part ng teksto natin? Make you perfect, establish, strengthen, settle you. Na kayo ay dalisayin, kayo ay, pag sinabing establish, papagtibayin, strengthen, palakasin, settle, o panatilihin. So after mong mag-iba ng maraming bagyo, sino nagpapatibay sa'yo? Diyos pa rin. Sabi nga na Psalms 23 verse 3, doon sa the Lord is my shepherd, He restored my soul. He leadeth me in the paths of righteousness for His name's sake. So sino magre-restore sa same na tao? Doon sa verse 23 na yun, yung same na tao na nagsabi ng restore unto me the joy of thy salvation. Nawi ka nyo yun kasi save siya, alam niya, pero hindi siya masaya bilang isang saved na tao. Kasi nasa kasalanan eh. Kaya ang sabi niya, Lord, restore mo ko. I-restore mo yung saya ng pagiging ligtas sa akin. O, tinan nyo, nawala tuloy yung saya ng pagiging ligtas sa inyo. Eh kasi, nahayaan nyo eh. Mga kapatid, just like David, take your life back. Kailan mo balak bawiin yung masayang buhay mo? Nawala sa iyo yung masayang buhay. Papatuloy dahil kailangan. Out of responsibility. Hindi na tulad ng dating masaya, saya-saya. Mga kapatid, kailan mo balak bawiin yung buhay na gano'n? Diba? Sabi ni David restore unto me the joy of thy salvation. Psalms 51:12. Lord, ibalik mo yung dati kong saya bilang isang ligtas. And uphold me. Diba? Ano yung sabi doon? And uphold me with thy free spirit. At papanatilihin mo na ako ng may laya sa spirit. Ang gusto ni David, yung saya niya sa paglilingkod, bumalik at manatili siyang ganun. Now, if you will be asked, don't raise your hands, just answer it to yourselves. Are you 100% happy just like the way before? Masaya ka ba tulad nung dati? Naggaya nung dati? Ayoko nang ma-personal, pero hayaan kong Holy Spirit ako mausap sa inyo. If you've got a lot of disappointments today, then let Christ set you free. Huwag kang magpaalipin sa disappointment. Hindi masaya ang buhay dyan. People who have got a lot of disappointments will never be happy. Because the only way to be happy again is to set yourself free. Palayain mo yung sarili mo. Bawiin mo yung buhay mo. Nagpapaalipin ka sa disappointment eh.
Naging masaya ka ba nung na-disappoint ka? Sino tawag na disappointed na masaya pa? May kilala kayo? Samahan ko sa 13 eh. Kahit may banta ng COVID, samahan ko sa 13 ang taong disappointed na siya, masaya pa siya. Yeah? Only God can give it back to you and let Him do it for you. Never face life's battle alone. That is the reason, hey, we have God. Para maalala nyo lang yung mensaheng yan. Kaya ka nga may Diyos eh. Pamira, may Diyos ka na, tapos ang lungkot ng buhay mo. Oh, di nawala na sa isa yung pagkaka-Diyos mo. Kaya ka may Diyos para manatiling masaya. Maraming digmaan, labanan, maraming sugat na pagdaraanan, pero magiging masaya. Pero ikaw na disappointed ngayong umagang ito, bawiin mo na yung buhay mo. Hindi bawiin mo na yung buhay mo, pakamatay ka, hindi yun ha. Bawiin mo na yung buhay mo, masayang maglingkod. Amen. Pero ang problema mo, puro ka ng disappointment. Lahat po tayo kasama doon. Ako rin naman, may mga disappointment din ako. Baka nga ako pinakamarami sa atin. Kasi marami akong disappointment, nakalista rito. Yan. Now, conclusion. What is the thing, or what is it that disappoint you the most? Ano yung pinaka nagdi-disappoint sa'yo ngayon? Is it worth it? Is it worth it to give time and to invest your life in keeping disappointed at it? Sulit ba na yung buhay mo, yung panahon mo na nanatili kang disappointed doon sa bagay or sa tao na yun? If disappointment starts, end it before it starts consuming you. Kung nagsisimula na yung disappointment sa buhay mo, tapusin mo agad bago ka lamunin niya. Tandaan nyo, lahat ng baliw nag-umpisang disappointed. I hope hindi kang isa sa doon mauuwi. Tandaan nyo, marami na nabaliw dahil sa pag-ibig. At maraming baliw pa rin hanggang ngayon. Sana hindi ka isa. Sa umaga po ito, disappointment can be defeated. But it can only be defeated when you let the Lord handle it. Tayo po'y tumayo, tayo po'y manalangin.